Okay, so bago tayo dumako sa ating pong crossover, Day 1, Part 1, mag-aral muna tayo ng salita ng Diyos. So for our devotion for today. So our topic is entitled, The Encounter That Changed Everything. The Encounter That Changed Everything. Alam nyo, maraming mga tagpo sa buhay natin. Marami tayong mga encounters sa iba't ibang mga tao, lugar, pangyayari. Marami tayong mga encounters. At meron kayong mga naaalala na encounter na hindi nyo makakalimutan. The encounter that changed your life. Maaring dapat maaksidente ka, hindi nangyari, hindi mo makakalimutan yun. Na dapat merong magandang mangyayari sa'yo, hindi nangyari, para may regret ka, pero ngayon pinagpapasalamat mo na, kasi buti na lang hindi nangyari. So maraming mga encounters sa buhay natin that change us, that transform us. And maybe that one encounter is yung nakita mo yung live stream na ito. At dahil dito sa live stream na ito, nagkaroon ka ng malalim na relasyon sa Diyos. The encounter that changed everything. Alam nyo, lahat babagsak sa gusto kang ma-encounter ni Lord. Alam mo kung bakit mo ito nakita, itong live stream? Dahil gusto ng Panginoon ma-encounter ka. Gusto ng Panginoon ma-encounter ka. Kaya sabi ko sa inyo palagi, hindi aksidente kung bakit kayo nandito ngayon. Hindi aksidente kung bakit kayo nanonood ngayon. Merong plano ang Panginoon. The encounter that changed everything. At makikita natin ang text natin sa Genesis 32 verses 22 to 32. So basahin natin. Genesis chapter 32 verses 22 to 32. Ito yung time na nakipag-wrestle si Jacob sa Panginoon. Allow me to read. Genesis chapter 32 starting verse 22. That night, Jacob got up and took his 2 wives, his 2 female servants and his 11 sons, and crossed the ford of the Jabbok. After he had sent them across the stream, he sent over all his possessions. So Jacob was left alone, and a man wrestled with him till daybreak. When the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip, so that his hip was wrenched as he wrestled with the man. Then the man said, "Let me go, for it is daybreak." But Jacob replied, "I will not let you go unless you bless me." The man asked him, "What is your name?" "Jacob," he answered. Then the man said, "Your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with humans and have overcome." Jacob said, "Please tell me your name." But he replied, "Why do you ask my name?" Then he blessed him there. So Jacob called the place Peniel, saying, "It is because I saw God face to face, and yet my life was spared." The sun rose above him as he passed Peniel, and he was limping because of his hip. Therefore, to this day, the Israelites do not eat the tendon attached to the socket of the hip, because the socket of Jacob's hip was touched near the tendon. Purihin po ang pagkabasa ng buhay, makapangyarihang salita ng ating pong Panginoon. So dito po tayo iikot. Genesis chapter 32 verses 22 to 32. So si Jacob po ay nagkaroon ng encounter sa Panginoon. Alam niyo po ba na ang Jacob, ang ibig sabihin ng salitang Jacob ay deceiver. Yan, deceiver. Kasi si Jacob po ay marami siyang ginawa na panlilinlang sa kanyang kapatid na si Laban. Kinuha niya yung birthright, 'di ba? Yan yung mga ginawa ni Jacob No, nilinlang niya yung kapatid niya. Kaya ang ibig sabihin ng pangalang Jacob is deceiver. Deceiver. So, nung time na to,
nung nagkaroon siya ng encounter sa ating Panginoon, that changed his life. May mga encounters sa buhay natin na nagbibigay sa atin ng comfort. Pero may mga encounter din na nagbabago sa atin. So there are situations, may mga encounters tayo, may mga tao tayo nakakasalamuha, na kapag may problema tayo, nakakomfort tayo. But our encounter with the Lord, hindi lamang siya nagbibigay ng comfort. Pero yung encounter natin kay Lord, ito ang nagbago sa atin. That encounter changed us. At ito pong story ni Jacob na ito, hindi po ito about winning a fight with God, but about being transformed by Him. So one night, in fear and uncertainty, Jacob met God in a way that changed his identity, his walk, and his future forever. Alam niyo po, one encounter with God can undo years of struggle. Just one touch, just one moment, just one encounter with God. Siguro may mga tao ngayon na nalulungkot, napapagod, nahihirapan. Alam niyo kung anong kailangan niyo? One encounter with God. Sapat na ang karanasan na makatagpo mo ang Panginoon sa oras na ito upang magkaroon ng pagbabago sa iyo. If you are tired, if you are suffering, if you are in pain, all you have to do is to ask God, Lord, I want to encounter you today. Lord, I want to encounter you today. At sabi dyan, one encounter with God can undo years of struggle. Ilang taon ka na bang nahihirapan? Ilang taon ka na bang nagsasuffer? Ilang taon na natatakot ka, na wala kang kapayapaan. Ilang taon na walang pag-asa. Wala kang pag-asang tinatanaw. Just one encounter with God can undo all of it. Ito ang nagpabago sa buhay ni Jacob. Hindi dahil nanalo siya sa pakikipag-wrestle niya sa Panginoon, kundi dahil nabago siya ng encounter na yon. Today, alam niyo po, let us desire na, Lord, gusto ko ng pagbabago sa 2026. O hindi sa 2026, gusto ko ng pagbabago ngayon. Gusto ko po ng pagbabago ngayon. Hindi ka ba nagsasawa? Buong buhay mo na nabubuhay kang may takot, walang kapayapaan. Hindi ka ba nagsasawa na hindi ka nagpapatawad? Okay na lang sa yung ganyan? Na marami kang kaaway? Okay na lang sa'yo na ganyan, hanggang dyan ka lang? Let us desire, Lord, I want to encounter you. Transform me. Change my life, Lord. Change my life. Wala pong iba na makakagawa po nun kundi ang Panginoon. Kahit na anong pilit nating baguhin ang sarili natin, paulit-ulit tayong babagsak. Paulit-ulit tayo na babalik dun sa dati nating buhay. Ang kailangan natin ng pagsama ng Panginoon. Because only God can transform us. Why? Because He is our Creator. Siya ang lumikha sa atin. And the only one, the only one who can transform us, the only one who can give us completeness, is the one who created us. Sino ba ang lumikha sa atin? Ang ating Panginoon. So point number one. God often encounters us in our darkest nights. Madalas, doon sa madidilim na tagpo ng ating mga buhay.
Sorry, ang nabanggit ko ba kanina si Laban? Si Iso pala yon, si Iso. Si Iso. Ang kapatid ni Jacob ay si Iso. Esau. Ayun ang title. Yun na ang spelling. Esau. Iso. So Jacob was alone that time. Jacob was alone. Natatakot siya. Okay, natatakot siya. Kasi hinahabol siya dito ng kanyang kapatid eh. And he is uncertain about what tomorrow would bring. It was in the darkness that God chose to meet him. So takot, mag-isa, parang pakiramdam niya, he was alone, he was afraid, and merong uncertainty siya na naiisip na ano ba ang posibleng mangyari sa akin? Ano ang posibleng mangyari sa akin? So it was in the darkness na pinili ng Diyos na ma-encounter itong si Jacob. So hindi naghintay ang Diyos na maging malakas si Jacob. Ganon din sa atin. Hindi niya hinihintay na maging malakas tayo bago tayo lumapit sa Kanya o bago niya tayo i-encounter. Alam niyo kung kailan tayo kinakatagpo ng Panginoon? When we are honest. When we are broken. And when we are desperate. How honest you are. How broken you are. And how desperate you are. Gaano po tayo nagnanasa na gusto nating maranasan ng Panginoon? Gaano tayo nagnanasa? Gaano kabukas ang ating puso? Gaano tayo ka-honest, kadurog, at kadesperado na, Lord, gusto kitang maranasan sa buhay ko. Sabi dito, darkness is not the absence of God. It is often the setting of divine encounters. So if you are experiencing dark seasons of your life, believe me, God will encounter you right there. Kaya kang katagpuin ng Diyos dyan sa kadiliman mo na yan. Hindi nawala ang Panginoon dun sa mga moments na nag-i-struggle ka. Hindi nawala ang Panginoon doon sa mga pagkakataon na nanghihina ka. God is right there beside you. And again, this darkness, God is just setting up His divine encounters. Okay? God is setting up His divine encounters. Ibig sabihin, sineset up ka ni Lord. Diyan sa kadiliman, diyan sa kabigatan na pinagdadaanan mo, sineset up ka ni Lord para ma-encounter mo siya. Para ma-encounter mo siya. Alam niyo, panalangin ko, maraming iset up si Lord sa atin. Kahit yung mga nanonood dito ng mga bago, set up ni Lord to. Para ngayon ay makilala natin siya, para ma-encounter natin siya. Amen. Amen. Sabi ni Winnie, brother, paano po kung durog ka na sa church na parang hindi ka na natututo, walang paglalim? It's not about the church, no? Alam nyo, nasa ng puso natin yun eh. Nasa puso talaga natin. Ako, I believe, kahit kanino pwede tayo matuto. Hindi tayo tumitingin sa tao, no? Kahit nasang church ka, pwede kang matuto. Nasa kondisyon ng ating mga puso. Because if you have a teachable heart, kahit makipag-usap ka sa bata, may matututunan ka. Kahit na anong sitwasyon ng buhay mo, may tinuturo sa'yo ang Panginoon. Ako, I suggest, hindi kailangan lumipat. Sa ngayon, na siguro, kung yun ang hinahanap mo. Kasi there's no perfect church eh. Paano kung sa lilipatan mo, ganun din?
Kung sa lilipatan mo, ganun din. 'Di ba? Hindi tayo nakatingin sa church or sa doon tayo nakatingin sa Panginoon. So may mga naghahanap na dapat magaling yung preacher, etc. But again, you settle your heart first. And you ask guidance sa Panginoon. Then talk to your pastor. Talk to your leaders. No? Baka, di ba, sa pamamagitan mo, kapag nag-open up ka sa kanila, baka na makita rin nila na, may ganong side pala. May ganong side pala. So you better talk to them first. Huwag ka agad magdesisyon na lilipat. Yan. Kung sa mismong pastor ka natisod, still, mas maganda na mag-usap muna kayo. Yeah. Mas maganda, merong communication. Yeah, so God is just setting us up. Sabi sa Genesis 32 verse 24, Jacob was left alone and a man wrestled with him till daybreak. Sometimes God does His deepest work when life feels the darkest. Yan. Sometimes God does His deepest work when life feels the darkest. Nood lang kayo, makinig lang muna kayo sa lahat ng mga nabibigatan, sa lahat ng mga paano makaiwas sa last, flee, takbuhan mo. Yun lang yun. What if a pastor is too proud to admit his mistake? Still, sila po yung mga appointed ni Lord. And kagaya ni King David, nung meron na siyang pagkakataon na patayin si King Saul, kasi si King Saul ay hinahabol siya at gusto siyang patayin, di ba? Nung nandito sila sa cave, nakita niyang tulog si King Saul, pero hindi niya hinayaan na patayin niya yung humahabol sa kanya. Because at the end of the day, he is still the king. At ang sabi niya, I will not touch God's anointed. I will not touch God's anointed. So still, kahit sa palagay mo, parang too proud na, ayaw umamin nung pastor mo, sa mga pagkakamali niya, sila naman ang accountable sa Panginoon at the end of the day. At tayo bilang mga miyembro, tayo naman, ang accountability natin is to obey. No? Is to obey. So, kung feeling mo ganon, ipagpasa Diyos mo and then you pray to God, Lord, ganito po yung nararanasan ko, etc., etc. You pray. Magpakumbaba ka, you humble yourself. You humble yourself. Hello po. Good morning. God bless Vern. Amen. Amen. Merry Christmas din po. Ayun, para sa akin yun. I do understand. I do understand. Pero pas ang hirap mag-obey pag alam mo may mali sa tagapanguna. Yeah, I do understand the feels. Pero kung ako, nasa sitwasyon nyo, susunod pa rin ako eh. Unless talagang tanggalin ako. Ayun, pag tinanggal ka, wala ka na magagawa. Alam nyo, ang hirap kasi, parang sa akin kung ipaglalaban mo, parang it's okay. It depends upon you. It depends upon you. Yes, Ate Rose. May mga laban siguro na ako personal lang naman to. May mga laban na pinagpapasa Diyos ko na lang. Kasi kung ilalaban ko, parang ano ba mangyayari? Ano bang kahinatnan? Ano bang resulta? Kapag nakuha mo na yung gusto mo, magiging masaya ka ba talaga?
Magiging masaya ka ba talaga? Kapag nakuha mo na yon, I mean, kapag naipaglaban mo na ba yung katwiran mo, magiging masaya ka ba talaga? Ako, siguro pinili kong tumahimik at ipagpasa Diyos. Oo, mas may peace kasi yung kapag ganun eh. Tapos, what I did is out of sight, out of mind. Kapag hindi mo nakikita, hindi mo maaalala, hindi mo maiisip. That's what I did. I unfollowed. I blocked. Yeah, may mga ganon. May mga bagay akong nilet go talaga. And it's, para sa akin, siya nakakatulong siya. Nakakatulong siya. Ate Rose, I miss you. Buti na lang magkakasama tayo. Okay. So si Jeric naman, ang sa kanya, niya, parang nilabas niya. It depends upon you. But again, at the end of the day, ako ginagalang ko pa rin. Syempre may mga pastor pa rin natin yan. May paggalang, may pagrespeto. Hanggat kayang ayusin. Oh my God, si Jun yung pinagdadaanan. What if manipulative na and to the point na consideration and you struggle too much? Teka lang. Sino bang pastor mo, June? Biro lang. God bless si Papa Jepoy. Still, kahit na gaano pa kasama, kahit gaano pa ka-manipulative, at kahit gaano pa ang ginagawa nila, at the end of the day, they are accountable to God. Sila ang magsusulit niyan sa Panginoon. Sila ang magsulit niyan. Tayo, magpakumbaba, kahit mahirap, magpakumbaba. Yeah, totoo naman. Ang mga tao kasi, even ang mga pastor, tao lang din sila. Tao lang din. Maniwala kayo. May mga pagkukulang pa rin talaga yan. Kagaya natin. Tayo rin naman, di ba? Hindi rin tayo perfect. May mga pagkakamali rin tayo. Siguro masasabi ko, tingin lang tayo kay Lord. Tingin lang kay Lord. Yeah, lagi ko sinasabi yun sa inyo, di ba? Sabi ng iba, nako, may church hurt, sinaktan ako ng church. Hindi totoo yun. Hindi kayo sinaktan ng church kasi ang may-ari ng church ang Panginoon eh. Hindi ka kayang saktan ng Panginoon. Ang nakasakit sa'yo yung mga taong imperfect sa loob ng church. They are the reason. And lahat tayo may mga flaws. Lahat tayo, meron tayo mga iniquities. May pagkukulang talaga tayo lahat. Yeah, may mga ganyan din na sexually abused ng pastor. Diba? May mga ganyan din. Siguro yung mga ganong instance, mas maganda na talagang yung mga ganon, lipat ka talaga muna ng church. Kasi it's understandable eh. Reasonable yun. So it's okay. It's okay, Mami Jing. Tama. Sa Lord lang ang tingin. Okay? Sa Lord lang ang tingin. Pero yung mga ganong instances, alam niyo yung mga ganong mga instances, yun? Mas maganda na merong na ilalagay natin sa tama. Yung mga na-molest, na sexually abuse, ganyan. And I think it's a lesson din sa mga nangunguna at namumuno. Your Highness, God bless po. Okay. Totoo naman yun. Mahirap maglingkod kapag hindi ka na masaya. Pero hindi,
Hindi tayo nakabase sa pakiramdam natin. I'm about to run, Pastor, because it's too much for me. No consideration and no grace. June! Nakaka-relate ako kay June eh. Oy, Jeric! Oo nga, see you dyan sa February. Sa Taiwan ka rin ba, Jeric? Saan ka umaattend dyan? Marami tiga Taiwan dito. Yan sila Ate Fel, JL Taiwan yan. Paano, ito si Dino, sabi ni Dino, paano kung ang leader ng church I always lead these people in emotion? Again, babalik ako doon. Ang mga pastor, iba-iba yan. Iba-iba ng leadership style, how they handle people, iba-iba. Oo, magkwentuhan tayo sa personal, Jeric. Sige. So, iba-iba talaga. But again, they also need support from us. Siguro kung ganon, siguro mag-pray ka, tapos during, kunwari, may pagkakataon kang mag-open na hindi disrespectful pwede ka mag-open sa kanya, siguro, suggestion lang po. Ganyan. Suggestion lang, ganito, ganyan. Or, mag-pray ka, pag-pray mo. Diba? Sagot ko na Starbucks mo, Pas. Sabi mo yan, May Starbucks mo dyan sa Taiwan. Yes. Maganda yon. Yun lang. Basta ako, ang panuntunan ko, just like David and King Saul, I will not touch God's anointed as much as possible. I will not touch God's anointed. Pero alam niyo, may ginawa si David doon. Alam niyo yung ginawa ni David? Basahin nga natin para hindi tayo ma-out of context. First Samuel 24. Tagalog na lang, Tagalog. First Samuel chapter 24. Ito. Hindi pinatay ni David si Saul. Basahin natin. Nang magbalik si Saul mula sa pagtugi sa mga Filisteo, may nagsabi sa kanyang si David ay nasa ilang ng En-Gedi. Kaya kumuha siya ng 3,000 mahuhusay na kawal. Imagine niyo, 3,000 na mahuhusay na kawal to mula sa Israel. At isinama ang mga ito sa paghahanap kay David sa kaburulan ng maiilap na kambing. Nang mapatapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, dumumi si Saul sa loob ng kuweba sa tapat ng mga kulungan ng tupa. Nagkataon namang si David at ang kanyang mga tauhan ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, "Ito na ang katuparan ng sinabi ni Yahweh, na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo." Dahan-dahang lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang magawa niya ito, inusig siya ng kanyang budhi sapagkat para na niyang nilapastangan ng hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, "Huwag nawang itulot ni Yahweh na gawan ko ng masama ang hari na kanyang hinirang." Pinakiusapan ni David ang kanyang mga kasama na huwag saktan si Saul. Tumayo na si Saul at umalis. Nagets natin? Look at that. May pagkakataon na sana si David na paslangin si Saul, si King Saul na humahabol sa kanya. Teka lang. Yun. So, may pagkakataon na siya, di ba? Pero nung ginawa niya yung pinutol niya yung laylayan ng suot ni King Saul, ano nangyari? Inusig din siya ng kanyang budhi
Sabi to, afterward, David was conscience-stricken for having cut off a corner of his robe. Imaginein mo yung pakiramdam ni David na may pagkakataon ka na ito yung umaaway sa'yo. Ito yung gustong magpapatay sa'yo. Ito yung humahabol sa'yo. May pagkakataon na siya. Pero hindi pa rin niya ginawa. Sabi niya, the Lord forbid that I should do such a thing to my master, the Lord's anointed, or lay my hand on him, for he is the anointed of the Lord. Mga kapatid, at the end of the day, God appointed them. Alam nyo, sa Bible, may mga hari na inappoint si Lord. May mabubuti at may masasama. Ibig sabihin ba nun, kapag may masamang hari, nagkamali ang Panginoon? Hindi. Kasi gusto ng Panginoon na turuan ang mga Israelites. So, nag-a-appoint ang Panginoon ng mga ganong klaseng tao. And if you think na parang ikaw ay parang nahihirapan ka, napapagod ka, may mga bagay na ginagawa sa inyo, etc., sila pa rin ang in-appoint ng Panginoon. At kagaya ng puso ni David, I will not touch God's anointed. They are still anointed of the Lord Sila pa rin yung pinili ng Panginoon. Alam ko mahirap. Okay, I understand. I can relate. Nararamdaman ko kayo. And it's valid. Yung nararamdaman mo. Anong ginawa niya? Diba? Kumuha lang siya ng konting suot ng laylayan niya. Ni King Saul. Pero nakonsensya pa rin siya doon. Diba? Nakonsensya pa rin siya. Si Lord na ang bahala. Okay, sa lahat ng mga nakakaranas ng ganito, just pray for your pastor. Just pray for your leaders. Okay? Ang duty natin is not to judge them, not to condemn them, hindi para siraan ng mga taong ito, but we ought to pray for them. Ipag-pray natin yung mga pastors natin. Pag-pray natin sila. Okay? Tapos hayaan mong ang Diyos ang kumilos. Hi. June, okay ka na, June? Jeric and Dino? tayo may mga pinagdadaanan sa ganyan, no? But still pray. Tao lang din sila. Tao lang din. Okay na ako. Abangan ko yung Starbucks mo, Jeric. Hi. Ako, alam nyo ba? Bago ka lang ba dito, June? Bago ka lang. Alam nyo ako, nasa process pa rin ako ng healing up until now. I just resigned from being a pastor. Last month. Ayan na si Ate Rose. Yan, magkakasama kami nila Ate Rose sa church. Yeah. Touch not my anointed, says the Lord. Amen. Sure, June. It's okay. So yun, I just resigned from being a church coordinator ang tawag sa amin for 4 years. And yeah, I'm still praying to God na maging maayos lahat. Sabi ko, before the year ends, parang gusto ko maging maayos. Kaso, ang hirap. Alam niyo, napakahirap. No? Ako, up until now, I am still praying. May pinagpipray pa rin ako sa Lord na mangyari before the year ends. At sana, Lord, pero kung hindi pa niya kalooban sa ngayon, hindi ko ipipilit. Maghihintay ako ng tamang kalooban ng Diyos.
So yun, hindi ko na pahahabain pa. Hay, yun lang masasabi ko. Ate Rose, alam mo na. Yeah, just follow where God is calling us. Amen. Alam mo na. Noise. Ano na? Basta God often encounters us in our darkest nights. Thank you po. Thank you so much. Oy, ano, Bon? Thank you so much. More power. Amen. Basta ano lang, magpatianod lang tayo. Ngayon, nasa season ako ng buhay ko ngayon na sumusunod lang ako sa Lord kung saan niya ako dadalhin. At ngayon, dito niya ako dinala sa platform na ito. So, I wanna give my excellent service to God while I am here in this platform. Opo, Ate Rose. God bless din po, Tita Marlene. Yan. So yun, nandito ako ngayon. I wanna serve God. Gusto ko maging passionate sa paglilingkod sa Lord. God bless po, Aries. Kahit nasaan ako, kahit nasaang platform ako. Amen. So point number 2. Okay, God bless Maria. God bless. Number 2, wrestling with God exposes the real us. Wrestling with God exposes the real us. Si Jacob po ay palaging nakadepende sa kanyang lakas, in his wisdom, strategies. In the wrestling, hinipo ng Lord yung hips ni Jacob at doon siya nanghina, weakening him physically. Pero, ginising niya ang kanyang espiritu. So, para sa atin, ganun din. May mga pagkakataon na i-expose tayo ng Lord. God allows struggle not to defeat us, but to reveal what we have been relying on. When our strength is broken, God's grace becomes evident. Okay, so inaalaw ng Lord, inaalaw ng Panginoon. Ako hindi ako G12. Inaalaw ni Lord ang struggle. Hindi para maging talunan tayo. Pero para makita po kung ano talaga, i-expose talaga kung kanino ba tayo nagre-rely. Kanino ka ba nakadepende? Kasi kapag naubos na ang lahat sa'yo, di ba? Kapag naubos na, kapag said ka na, kapag walang-wala ka na, doon mo naaalala si Lord eh. May mga ganung pagkakataon, di ba? Yung parang ikaw, yung lahat ng baraha mo, ibababa mo muna. Tapos kapag wala ka ng ibang baraha, tsaka mo lang maaalala si Lord. Pero sana hindi ganon. Sana si Lord yung unang baraha natin na ibababa. Amen. Sana hindi palagi na nakaasa tayo sa lakas. Na minsan sabi mo, Lord, kaya ko pa naman. Kaya pa to, Lord. Ako nang bahala dito. Basic lang to, Lord. Sisiw lang to. Pero hindi, kahit sa mga maliliit at simpleng mga bagay, wag mo nang palakihin pa. Minsan, kailangan pa lumaki bago ka lumapit kay Lord eh. Pero dapat, kahit sa maliit pa lang na bagay, sa maliit na pagdedesisyon na ginagawa natin, isanggunin muna natin lagi sa Panginoon. Isanggunin muna natin lagi sa Lord. Okay? Lahat. Maliit, malaki. Let us always consult God. Sa mga kahinaan natin, alam niyo sabi sa 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for you,
For my power is made perfect in weakness. Okay? My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ang kapangyarihan ng Diyos nagmamanifest yan sa mga panahon ng hina tayo, sa mga panahon may pinagdadaanan tayo. Sabi nga, di ba, paano mo mapapatunayan na ang Diyos ay nagpapagaling kung hindi ka naman magkakaroon ng sakit at karamdaman? Nagbabalat yung labi ko. 2 Corinthians 12 verse 9. Paano mo mapapatunayan na ang Diyos ang nagpapalakas kung hindi ka manghihina? Okay? So kaya mo nararanasan yung mga bagay na yan para maranasan mo at mas makilala mo pa ang Diyos. Para mas makilala mo pa ang Panginoon. So, wrestling with God exposes the real us. Alam nyo, magpakatotoo na tayo. Kung lalapit tayo sa Diyos, magpakatotoo na tayo. Huwag kang maglakas-lakasan. Okay? Huwag kang maglakas-lakasan. Lumapit ka sa Diyos kung ano talaga ang tunay mong daladala. Ano talaga ang tunay mong nararamdaman at kung sino ka talaga. 2 Corinthians 12:9. Mas ma-appreciate ng Lord yun eh. God will break what we depend on so we can lean on Him. Kanino ka na ba nakadepende? Baka ngayon nakadepende ka kasi may trabaho ka? Kasi maganda yung buhay mo? Nakadepende ka kasi marami kang ipon, maraming laman ng bank account mo? Nakadepende ka sa lakas mo? Dahil healthy ka ngayon? Nakadepende ka sa mga connection mo, sa kapangyarihan mo? Saan ka nakadepende ngayon? Sabi dito, God will break what we depend on so we can lean on Him. Alam niyo po, dumepende ka na sa Lord. Ngayon pa lang. Huwag mo nang hintayin na i-break niya yung mga bagay kung saan ka nakadepende para ipatunayan sa'yo na siya lang ang kailangan mo. Never lean on what you have now because all things are only temporary. Temporary lang ang lahat ng mga bagay sa mundo. Kaya kung idedepende ka man sa isang bagay, sa isang tao, lahat yan, panandalian lang. Mawawala din lahat. Mawawala ang lahat. Pero hindi ang Panginoon. Hindi si Lord. Diba? So, kanino ka dedepende? Doon, sa Panginoon. Kay Lord. Kasi panghabang buhay siya. God of my forever. Amen. And number 3 and the last. Number 3. Transformation comes with a new identity. Transformation comes with a new identity. When God asked Jacob his name, it was not for information. It was for confession. So sabi ko sa inyo, ang ibig sabihin ng Jacob ay deceiver. And then God renamed him Israel. Ano yung ibig sabihin ng Israel? One who struggles with God and overcomes. One who struggles with God and overcomes. Yun ang ibig sabihin ng Israel. So, from deceiver to overcomer. Isang dating mapanlinlang nagsisinungaling ngayon ay mapagtagumpay. Kayang baguhin ng Panginoon ang identity mo. Kung ikaw ay nabansagan na ganito ka, sinungaling, babaero, lasinggero, etc., minsan tayo ay nababansagan base sa mga bagay na nagawa natin in the past. But you know what? God can change and transform our whole identity.
God does not just bless our situation, He transforms our identity. And an encounter with God changes how we see ourselves and how we walk into the future. Mga kapatid, sabi ko sa inyo, just one encounter with God. One encounter with God, makikita mo yung sarili mo may magbabago. Gusto mo bang magkaroon ng pagbabago? Sa buhay mo, sa paglakad mo sa hinaharap. Diba ang hirap kapag may nakadikit na pangalan sa'yo? Oo, siya yun. Siya yung chismosa. Oo, siya yung basag ulo. Diba? Minsan nababansagan tayo base sa mga nagagawa natin, sa mga nagawa natin in the past. Pero sa oras na ito, kayang baguhin yun ng Panginoon. Kayang baguhin yun ni Lord. The enemy will call us base sa mga kasalanang nagagawa natin. Tatawagin ka niya sa mga kasalanang nagagawa mo. He will call you by your sins. But God, He will call you by name. He will call you by name. Joshua, Jessica, Rose, Harold, etc. Tatawagin ka niya sa pangalan mo. Hindi sa mga kasalanang nagawa mo. Tatawagin ka niya bilang ikaw at sasabihin niya sa'yo, this is my child. My son, my daughter, my child. We are no longer slave to sin. We are free. Amen? We are free. We are sons and daughters of God. Tama yun. The good shepherd knows his sheep and he calls them by name. Wow. Ang sarap kayong tawagin sa pangalan, di ba? Kasi yung sasabihin sa'yo, ay, di ba? Pag sinisitan ka lang, ano ang pangalan mo? Maganda, masarap sa pakiramdam na nare-recognize ka. And the Lord recognize all of us. Alam ng Diyos kung sino tayo. Ang lahat ng mga bagay na ginagawa mo, alaman ng puso't isipan mo, alam ni Lord lahat. Kitang-kita ng Diyos. Alam na alam ng Panginoon ang mga laman ng tunay na laman ng puso't isipan natin. And He still calls us by our name. Tinatawag tayo ng Diyos sa ating mga pangalan. Ganun tayo ka-espesyal. Ganun, may tumawag sa akin. Amen. Sabi sa Genesis 32 verse 28, your name will no longer be Jacob but Israel. God changes names when He changes destinies. God changes names when He changes destinies. Kayang-kaya ni Lord baguhin ang pangalan mo. Yung mga binansag sa'yo, kayang-kayang baguhin ni Lord yan. Hindi ka natatawagin bilang dating ikaw, kundi bagong ikaw na. The old has gone, the new has come. You are a new creation of God. Tandaan mo yan. Binago ka na ng Panginoon. Amen? So that's the 3 points. Number 1, God often encounters us in our darkest nights. Pangalawa, wrestling with God exposes the real us. And number 3, transformation comes with a new
identity. For our conclusion, Jacob walked away from the encounter with the limp, but also with a blessing. The limp reminded him daily that he no longer walked by strength alone, but by grace. Some encounters leave marks, but those marks are evidence of transformation. Alam nyo, nakakabilib dito kay Jacob. Yung sinabi niya na, I will not let you go unless you bless me. I will not let you go unless you bless me. Mga kapatid, ito ba ang panalangin din natin? Na Lord, hindi ako aalis dito. Or, Lord, I will not let you go unless you bless me. Hindi ako aalis dito na hindi mo ako pinagpapala. Hindi kita bibitawan, Lord. Na wala kang ginagawa sa akin na himala. I will not let you go unless you bless me, Lord. Sabihin mo ngayon, sabihin mo, Lord, I will not let you go unless you bless me. I will not let you go. Hindi kita bibitawan. Hindi kita pakakawalan hanggat hindi mo ako pinagpapala. I will not let you go unless you bless me. Amen. I will not let you go unless you bless me, Lord. Sana ganyan po tayo lahat, no? Hindi tayo aalis na hindi tayo pinagpapala ng Diyos. I will not let you go, Lord. I will never let you go unless you bless me. Sana magkaroon tayong lahat ng encounter kay Lord na magpapabago ng ating mga buhay. Sa bawat isa na nanonood po ngayon sa live stream po na ito, I believe God is using this platform for God to reveal Himself. God is using this platform. Tayo po ay mga instrumento lamang ng Panginoon. But si Lord, gusto niya ma-encounter mo siya. Ikaw na nanonood ngayon. At sana maging ganito yung panalangin ng buhay mo. Na Lord, I want that encounter. I want that encounter. That encounter that will change everything. Just like what you did to Jacob. From deceiver, now an overcomer. From deceiver to overcomer. Amen? Alam niyo po, you will walk from curse to blessing. Magkakaroon ng shift, divine shift sa buhay mo. Yung dating mga chaos, gagawing in order ni Lord. Yung dating mga destruction, magiging restoration. You will enter that divine shift in your life. God will transform you from the inside out. Just one encounter with God. One encounter. Amen. Do not miss that one encounter with God. Hallelujah. So yeah, that's the end of our morning devotion. And then later, dako tayo sa crossover. Pero pray muna tayo. Sana na-bless po tayo sa Word of God natin today. At talagang na-stir up ang ating mga puso. So let us all pray. Hallelujah.
Thank you, Jesus. All it takes is one moment, Lord. Just one touch from you. Just one touch. Panginoon, sa lahat ng mga nanonood po ngayon, huwag mo pong ipagdamot ang iyong presensya. We want that encounter, Lord. We want that one encounter that will transform our lives 100%. Lord, give us that encounter that changes everything. Give us that encounter, Lord. Give us that encounter, Lord. Give us that encounter, Jesus. Lahat ng mga taong nanonood po ngayon dito ay makakaranas ng encounter po na yun. Lord, we strip away our pride. We confront our true selves. Lord, transform us into who you called us to be, Lord. Kahit po masaktan kami, kagaya po na nangyari kay Jacob, pero still ang sinabi niya, I will not let you go unless you bless me. Let us walk with you, Lord. Kahit masakit, kahit nahihirapan, gusto po naming lumakad kasama ka. And we will not let you go unless you bless us. Today, Lord, today, baguhin mo ang buhay ng bawat isa. I pray, Lord, ang aming mga puso na wala kang ibang makita na nakaupo sa kaibuturan ng pusong ito kundi ikaw lamang. Na walang ibang tinitibok ang pusong ito kundi mabigyan ka lamang ng kaluguran, Panginoon. Ito po ang sigaw at iyak ng aming mga puso. We want to please you, Lord. We want to please you, Lord, sa buong buhay po namin. Sawahan na po kami na mabuhay at dumepende sa sarili namin. Marami na po kaming ginawa Maraming mga pagkakataon na dumepende kami sa sarili lang naming kakayanan, sa sarili naming lakas. Dalangin ko, Lord, this time kayo naman ang manguna. Kayo naman po, Panginoon, ang kumontrol sa amin. Kung ano ang nais mo, kung anong kalooban mo, let thy perfect will be done in the name of Jesus. Let thy perfect will be done. Ang perpektong kalooban mo ang mangyari, ang maganap, ang matupad sa buhay ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Binibigyan po namin kayo ng kalayaan, Panginoon. Binibigyan po namin kayo ng kalayaan. Maraming salamat sa araw po na ito, sa pagsisimula ng araw na ito, na muli po naming naranasan ng iyong pagsama, ang iyong pagkilo. Salamat sa iyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon. Balutan mo kaming lahat ng iyong banal at makapangyarihang dugo. Sinusuway ko po ang lahat ng gawa at plano ng kaaway. I rebuke the works and plans of the enemy, and I destroy them in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. I command all the satanic cohorts, satanic agents to go back to hell where they belong in Jesus' name. No calamities, no accident, no untimely death shall overtake all of us because we are covered by the precious blood of Jesus. We are protected from all harms. Hindi makakakilos, hindi makakalapit ang kaaway sa amin sapagkat kami ay balot ng banal at makapangyarihang dugo ng aming Panginoong Jesus. Lord, samahan mo kami, ang aming buong pamilya,
ang aming buong sambahayan. Let the door of salvation be open to all households, Lord, in Jesus' name. Provide all the things that we need. Supply all the things that we need, Lord, every day. Your supplies, Panginoon, your provision is always sufficient. Your grace is sufficient, Lord. You are more than enough. You are more than enough, Lord. Bigyan mo po kami ng wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon, ng kalakasan, ng kapayapaan, ng kauhawan palagi sa iyo. And as we conduct, Panginoon, itong crossover 2026, Lord, hallelujah, give us the victory in Jesus' name. Give us the victory. Maraming salamat po, Panginoon. Tinitiwala ko na po sa iyo ang lahat-lahat. Pagpalain mo ang bawat isa ang aming pamilya, ang heart-to-heart community, Lord. Pagpalain mo kami, take us to places you want us to be, Lord. In Jesus' name. Take full control of everything. We love you. We glorify you. Cover us tightly with your most precious, powerful blood. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. All glory to God. To God be the glory. Amen. Praise God. Okay, so wala mo nang aalis para sa ating part 1 ng crossover. Amen and amen. Praise God po. Sa lahat ng mga bago, pwede kayong mag-join ng FB community tsaka ng group chat para hindi kayo nalilate sa mga updates. Okay? So mag-join kayo ng group chat. Okay, praise God. Okay po, okay Ate Rose. Sige po. Sure. Sa lahat ng gustong mag-join, mag-chat lang kayo sa akin sa Blue App Messenger, Harold Nicolas Cruz. Tapos follow nyo na rin po ako sa Blue App. Tsaka dito sa TikTok. So for our part 1 ng ating pong crossover, so tayo ay tatawid na sa 2026. So today is the day of repentance. Okay? The day of repentance. So before that, awit muna tayo sa Lord. Siyasatin mo, Jesus. Magpasiyasa tayo ng puso sa Panginoon. Okay? Magpasiyasa tayo ng puso sa Lord. Gawin po nating panalangin ng awitin pong ito. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Siyasatin mo, Jesus, ang aming mga puso sa oras po na ito. Sa lahat ng mga kasalanan ng aming nagawa laban sa iyo. Yes, Lord. Magpakumbaba po tayo sa harapan ng Diyos. Humingi po tayo ng kapatawaran, ng pagdalisay, ng bawat puso. Hallelujah. Lumapit po tayo sa Diyos. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa
laban sa'yo. Nagtatagal, sumasamo sa harap ng banal mong trono. Sama-sama po tayong lumapit sa Panginoon. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan. Humingi po tayo ng tawad, magpahugas po tayo sa oras po na ito. Tayo lamang po ang nakakaalam ng lahat ng mga kamali ang ating nagagawa. And we need the precious blood of Jesus. Malapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Iyaya at tawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Malapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Iyaya at tawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Amen. Okay, praise God. So ngayon po, sa part 1 ng atin pong crossover, Day 1, Part 1, the very first step to take is to acknowledge that we have made mistakes in the past and sinned greatly against the Lord, knowingly or unknowingly. So sa pagbubukas po ng ating crossover 2026, tayo po ay lalapit sa Panginoon with godly sorrow and deep repentance in our hearts. So we will confess our sins and the sins of our ancestors. Okay? So ipapanalangin natin ang ating mga kasalanan at lahat ng mga kasalanan ng ating mga ninuno. God bless Jericho at sa daddy niyo po. God bless po. Praying for Daddy Jer. God bless you. God bless you. God bless Patricia sa panganganak. Okay, so sa oras na ito, lahat tayo. Okay? Ito po ay very crucial step. Nandyan pa po ba kayo? Mag-type nga po ng amen, lahat ng mag-join ng crossover. Type amen in the live section, in the live comment po. Okay? So nandyan pa kayo. Kasi very crucial step po itong gagawin natin. And we must do it slowly. Okay? We must do it slowly. So sa lahat na mag-join ng atin pong crossover, ito ang unang dapat gawin. Crucial step, we must do it slowly, and ito ang gagawin natin all throughout the day. So we will confess our sins one by one. We will confess our sins one by one. So we will mention them. I will give you time. Siguro 10 minutes. We will mention them one by one, their name. Please be specific. Please be specific. Kasama na rin po dito ang mga sexual sins na ating nagagawa. Mention them by name, especially sexual sins. And do not forget the hidden sins of the heart. Kasi meron tayong mga kasalanan na hindi natin alam na kasalanan pala. So isasabihin natin yon, Lord, I confess sins, knowing and unknowingly, na nagagawa ko po. Okay? Then ask God for forgiveness and mercy for those sins one by one. And believe that the Lord has forgiven you as He promised in His Word. And please note that the Holy Spirit will remind you of many unrepented sins. So we need to repent of
all of them all, if we really want to receive answers in this program, dito sa crossover na ito. So this is what will set the tone and lay the foundation for the rest of the prayer marathon. It is what will activate divine intervention in every area of our lives. Okay? And maybe the Lord has been waiting a long time for you to get on your knees and do this properly and thoroughly. Alam nyo, kanina, bago ako magsimula mag-live, nag-pray ako sa Lord, and then I knelt down kanina. Lumuhod ako sa Lord. So ngayon, guys, for 10 minutes lang, I want you guys na humanap kayo ng isang lugar na ikaw lang at ang Panginoon. Just to set the tone. Ito kasi yung magiging foundation natin. For part 1, it is a day of repentance. Day of repentance. So, hihingi tayo sa Lord ng kapatawaran sa lahat ng mga bagay na ating nagawa. Again, we will mention them one by one. Okay, so we will start now. I want you guys to please hanap kayo ng isang lugar na kayo lang at ang Panginoon. Come on, do it. 10 minutes lang. Kung kayo ay may ginagawa, sana yung kalooban nyo ay nandito sa gagawin po natin. Sa lahat ng mga nasa biyahe, okay, so focus muna. Focus. 10 minutes. Sure, managlalakad. Basta ang isipan natin, paghingi ng tawad. Sa lahat ng mga nasa bahay, if you can kneel down, do it. Kung kaya mong lumuhod. Sa lahat na may ginagawa ngayon, pwede mamaya gawin mo. Whole day naman natin siyang gagawin eh. So, pwede kang lumuhod mamaya pag nandoon ka na, kapag nakarating ka na sa pupuntahan mo, kapag nakauwi ka na sa bahay. Basta today is a day of repentance. Let us ask God for forgiveness. Okay, sige po. Okay, sige po. It's already 9:50. Matatapos tayo ng 10. I want you guys to focus. Pwedeng gawin mamayang gabi. Sure. Hallelujah. Sige po, mag-pray muna po tayo. Kahit nasa ang lugar po tayo. Oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh God, we call upon your name. Jesus. Lord, allow me to lead these people to lead in the prayer of repentance. Panginoon, magsisimula po kami ng crossover 2026 at gusto po naming maging tama, Panginoon, ang gagawin po namin. And the very first step, Lord, is to ask for forgiveness, Lord. To ask for forgiveness. Thank you, Jesus. Mag-pray muna po ako in general. Tapos mamaya po ay iisa-isahin natin lahat ng mga kasalanang nagawa po natin. Kayo lamang po ang nakakaalam. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sabi sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven. Then I will hear from heaven and heal their land. And I will heal their land. Let us all pray. Heavenly Father, holy and righteous God, lumalapit po kami sa inyo, Panginoon, ngayong araw na ito. Not with excuses, not with pride, not with self-justification, but with a broken and contrite heart. Ikaw po ay kabanal-banalang Diyos. And we acknowledge, Lord, that we have fallen short of your glory. And we confess, Lord,
that we have sinned against you. Nagkasala po kami sa isip, sa salita at sa gawa. Even in the things, Lord, we failed to do. Sin of commission and sin of omission. And Father, in the name of Jesus, we humbly admit, Lord, na may mga kasalanan po kaming nagawa knowingly and others unknowingly, Lord. May mga nagawa po kami dahil naging mahina po kami. Others in rebellion. But today, Lord, we take full responsibility before you. We take full responsibility, Lord. We choose honesty over hiding. Magpapakumbaba po kami at hindi magmamataas sa iyo. We choose to repent. Hindi po kami mag-e-excuse, Lord. Nagawa po namin, tumihingi po kami ng tawad sa iyo. Thank you, Lord, for you are here. At lahat ng mga panalangin, lahat ng confession, lahat ng mga kasalanang sasambitin ng aking mga kapatid, Panginoon, sa panining pagsisimula ng aming crossover, alam ko po, Panginoon, na nandyan kayo, Diyos na nagpapatawad, Diyos na nagbabago ng buhay. Salamat, Panginoon. You are here with us. Mga kapatid, pwede na po tayo magsimula. Hanggang 10:05, sabihin nyo lang po sa Lord, humingi kayo ng tawad. Personal. Humingi po tayo ng tawad sa Lord. Sige po, I will give you time. Thank you, Jesus. Please i-mention po natin isa-isa. Mention one by one. Okay? Lahat ng kasalanan. Huwag po kayo magpapalampas ng kahit na ano. Be specific. Okay? Be specific. Kaya nyo rin pong lumuhod, do it. Okay, kneel down as you pray po, as you confess your sins. It's okay to cry. It's okay to pour out your heart before God. Aminin natin sa Lord ang lahat-lahat ng mga nagawa po natin. Yes, Lord.
Hindi po magkaroon tayo ng godly sorrow. Kung ang pakiramdam natin, nasaktan natin ang puso ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya. Forgive us, Lord. We pray. Forgive us. Be gracious, be merciful, Lord. Mention them. Mention one by one all your sins. And ask God for forgiveness. Thank you, Jesus. Forgive us. Cleanse us, Lord. Cleanse us. Wash away all our sins one by one, Lord. We want to start right this 2026, Lord. Lumapit po tayo sa Diyos. Nakikinig po siya. Thank you, Lord. Choose honesty over hiding. Choose humility over pride. Choose repentance over excuses. No more excuses. Just pure repentance. Wash away, Lord. Nadidinig ka ng Diyos. And as you confess all your sins, 1 John 1:9, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Thank you, Lord, for the forgiveness. Thank you, Lord, for the consecration. Thank you, Lord, for purifying our hearts. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And now, begin to thank God kapag na-release mo na ang lahat. Kapag na-confess mo na lahat ng mga kasalanan mo, begin to thank God. For He is gracious God, a merciful God. Begin to thank Him. Sabihin mo, thank you, Lord Jesus, for the forgiveness of my sins. Thank you, Lord, for washing away all my sins. Thank you, Lord, for the blood covering. Begin to thank Him right now. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat sa paghuhugas. Salamat sa kapatawaran. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Jesus. Napakinggan mo, Panginoon, ang lahat ng pagkukumpisal. Lahat, Panginoon, ng aming mga kasalanang nagawa sa isip, sa salita at sa gawa. Thank you, Lord. Salamat. Thank you, Jesus. Wag po tayo magtira. Hallelujah. Bago magsimula ang 2026, mga kapatid, lahat ay iiwan po natin ngayong taong ito. Magsisimula po tayo ng mga bagong bagay sa 2026. Hindi natin dadalhin ang mga kasalanan. Hindi na iiwanan po natin yan ngayong 2025.
Hallelujah. Thank you. God bless you, John Jaden. God bless you. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat. Sige po, tayong lahat ay manalangin. I will pray. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, sa oras po na ito, napakinggan mo lahat ng mga dalangin ng aming mga puso. Salamat po, Panginoon, dahil kayo ang Diyos na nagpapatawad, Diyos na mahabagin, Diyos na puno ng biyaya at pagmamahal. Salamat, lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon, ay binigyan mo ng kapatawaran. And even right now, we stand in the gap today. We confess not only our sins, but the sins of our family and our bloodline. Lord, in the name of Jesus, I rebuke generational curses in Jesus' name. Lahat ng mga kasalanang nagawa ng aming mga ninuno, hinihingi namin ng kapatawaran, Panginoon. Ang lahat ng nagawang kasalanan ng aming mga magulang, Panginoon, hindi po namin, Panginoon, i-harvest ang mga sumpa na ito, Panginoon. Bagkos, hallelujah, pinuputol po namin, Panginoon, ang lahat ng sumpa, ang lahat ng kasalanan ng aming pamilya, ng aming mga kadugo, ng aming mga ninuno sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lord, we admit that we have sinned, that they have sinned, Lord, that we have turned away, that we have compromised, that we have forgotten. But Lord, have mercy on us, O God. Have mercy on us, O God. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, as we confess all our sins, lahat ng mga kasalanang ito one by one. We confess every form of sexual sin, lustful thoughts, impure desires, immoral actions, emotional attachments, pornography, fantasies, and anything that has defiled our body and mind. And we repent, Lord. Wash us, cleanse us, Lord. Restore purity in our hearts. We confess, Lord, mga hidden sins sa aming mga puso. Pride that exalted ourselves. Jealousy, Lord. Anger, envy, bitterness, selfish ambition. Lord, forgive us. Forgive us. We confess unbelief, fear, anxiety, and doubt. We confess trusting people more than you. We confess loving comfort more than obedience. We confess prayerlessness and spiritual laziness. Search us, O God. Search us. Expose everything in us that does not honor you, Lord. Holy Spirit, we welcome your conviction. Bring us to our remembrance every sin that we have never truly repented of, Lord. We don't want to resist you. We do not rush this moment, Lord. We lay everything bare, Lord, before the throne of grace. Name by name, sin by sin, we place them under the blood of Jesus. Oh, hallelujah. Salamat, salamat, Panginoon. And Father, thank you, Lord. According to your word, you are faithful and you are just to forgive us. And you are to cleanse us from all our unrighteousness. Pwede niyo po bang itaas ang inyong mga kamay? So today, Lord, we receive your forgiveness. We release guilt, shame, and condemnation. We choose to believe what you say. Thank you for the blood of Jesus that speaks better things than our failures. Thank you, Lord, that we are forgiven, that we are washed, that we are redeemed, that we are restored. Lord, we surrender our lives. We surrender our families to you. We surrender our calling to you, Lord. We surrender our future and our divine destiny to you. In Jesus' name, restore what sin has broken. Heal every body, Lord, every mind, every heart. Revive us, Lord. And let this day of repentance set the tone for our crossover 2026 and for the rest of the year 2026, Lord. Tanggalin mo ang lahat ng mga barriers, lahat ng mga gawa't plano ng kaaway,
and activate divine intervention in every area of our lives. Maraming salamat, Panginoon. Pwede po ba nating ideklara? Sabihin niyo po, 1, 2, 3, sabayan niyo po ako. I choose righteousness. I choose obedience. I choose intimacy with you. Father, I present myself to you as a living sacrifice, holy and pleasing in your sight. Sabihin po natin, thank you for meeting me in this place of repentance. Thank you for your mercy that is new every morning. Thank you for grace that restores, renews, and transforms. Lakasan po natin, sabihin natin, I rise from this prayer, cleansed, aligned, and ready to walk in your will. All glory belongs to you alone. In the mighty name of Jesus, let us all declare, Amen, Amen, and Amen. Praise the Lord, praise the Lord. So that is the part 1 of our day 1 ng ating crossover 2026. We are all ready, mga kapatid. We are all ready. Amen. Grabe. Thank you, Jesus. Amen, amen. We are so ready na po. Grabe. Magandang nasimulan po natin talaga na malinis ang ating mga puso. Amen. So mamaya po ulit, makakagising lang. I-upload ko na lang agad to. Download ko na agad, tapos upload ko na. Okay, upload ko na agad. So sa lahat ng mga nakasabay, congratulations. Okay? So mamaya may part 2. A day to renounce and revoke. So gawin natin to ng around, kasi yung pangatlo, yung declaration. Pang madaling araw na to. So siguro gawin natin to mga Amen, sobrang cry ate. So gagawin natin to kasi may part 2 and part 3. So mamayang part 2, a day to renounce and revoke. Meron tayo mga i-renounce. Tapos yung mamayang gabing madaling araw, a day of thanksgiving and praise. Madaling araw na to. So mga kapatid, siguro gawin natin ng around 10 p.m. 10 p.m. na to. Lahat na to. 10 p.m. So, tatawid tayo ng madaling araw, ha? Mga kapatid, yung live natin, 10 p.m. hanggang pagtawid ng madaling araw. So, ganun ang gagawin natin. Okay? 10 p.m. tayo mamaya. Amen po. Sobrang thank you, Lord, sa forgiveness ng mga kasalanan. Amen, amen. So, mag-update ako sa GC. Ha, mag-update ako lagi sa GC. Make sure na nasa GC po kayo. Ayan. Sige. Flight mo mamayang 3 a.m. So, nasa ka? Venmar. Nasa airport ka mamaya habang nagde-declare. Sama ka pa rin, ha? Sa lahat ng wala sa group chat, mag-chat kayo sa akin para maka-join po kayo. Okay? Para maka-join po kayo. Yon. So, praise God. God bless us all. Grabe yung pakiramdam ngayong umaga. Alam mo yung parang ang laya-laya natin. Sobrang malayang-malaya tayo. Magandang panimula yan as we set the tone. Nalay natin yung foundation. Talagang a day of repentance. Lahat ng kasalanan, nilinis na ng Panginoon. Kaya magpapatuloy tayo hanggang January 3. Walang a-absent, okay? Opo, December 30 mamaya. Advance ka lang, advance po kayo ate. Pero okay na po yan. Okay na po yan, Ate Jen. Ang mahalaga nakakasabay po kayo. So, anong oras po yung 10 a.m. dyan sa California, ate? Yung 10 p.m.
Yung 10 p.m. po, dyan, sabay po kayo dito. Sige po, i-upload ko po sa YT. Agad-agad. Ngayon, i-download ko na, tapos upload ko na. Sa YT. Opo, 10 p.m. sa Pinas. Sa California. Para madaling araw ata sa California. Nandoon sa mga 6 a.m. Ayun, ate. Alarm ka po 6 a.m. Para maka-join po kayo. Hanggang sacrifice po talaga hanggang January 3. Tapos, meron pa tong program na susunod Titingnan ko lang. Hanapin ko. Ayan. Sige po. So, yun lang. I will download itong live natin ngayong umaga para mapanood ng mga hindi naka-attend. Then, ngayong araw na ito hanggang 2 p.m. ang fasting natin. Okay. Tapos, ano pa ba? Again, ihanda nyo na po yung mga dapat ihanda. Kailangan may anointing oil po kayo bukas. Make sure na may oil, baby oil. Dapat maganda yung baby oil or kahit na anong oil na pwedeng ipahid. Yung mga business documents nyo, mga passport nyo, lahat ng mga mahalagang documents, mga certificates nyo, mga documents, lahat yan. Titulo ng lupa and all, ihanda nyo lang. Okay? So, i-anoint natin sila bukas. Opo, 7 a.m. today hanggang 2 p.m. food, only water lang. No food, only water. Opo, God bless us all. Makayanan po natin ng lahat. Mapagtagumpayan natin lahat ng temptations. Ilaban natin ng 2026. Season of harvest. Year of abundant harvest po natin iyan. Magpakatatag po tayo. Huwag tayong susuko. Okay? Huwag tayong susuko. Opo, ate, yung mismong pagtawid ng bagong taon. Yung mismong pagtawid po ng bagong taon. So, God bless sa atin pong lahat. Samahan po tayo ni Lord. I am very excited. Yeah. God bless po. Good health. Amen. Long and satisfying life for all of us. Tandaan nyo po, lahat ng ginagawa nating ito may impact sa 2026. So, kakayanin natin. Okay? 5 araw lang na sakripisyo ang kapalit buong araw ng 2026 mo. Buong taon ng 2026 mo. Grabe, Ate Jen. Amen. Samahan tayo ni Lord. Lahat ng mga namumugto ang mata, laban pa rin. Ang fasting ngayon po, 7 a.m. to 2 p.m. Tapos bukas ulit. Mami Jing, patikim ng tapioca. Sarap ng tapioca. Naku, tuloy ako. Yung assignment sa yes po. Tapos ngayong araw yung assignment na yon na magbibigay tayo ng blessing sa needy. Hanap tayo ng needy person. Okay? So yun, mga kapatid, exciting. Amen. So God bless po. Grabe, iyak pa rin till now. Bukas po, yun mamimili kayo kung Esther's fast, Daniel's fast, 1 meal fast, or social media fast. Okay? So, make sure na nasa GC po kayo. Ano po? Baby oil. Kailangan makapag-prepare kayo ng oil bukas. Okay? Let's go. Woo! Exciting. God bless John Jaden. Lapit lang. Laban lang lagi. Ano na po, sa pagtawid na natin ng bagong taon yon, yung anointing. So habang yan, okay, habang nagbabagong taon sila. Venus, chat mo ako. Sa lahat ng mga wala sa GC, i-chat niyo po ako. Oo, day 1 pa lang to. Grabe na, di ba? Bukas po, yun na, mamimili na po kayo. Wala nang oras yon. Kung Esther's fast, Daniel's fast, o 1 meal fast, or social media fast. Kapag social media fast, lahat walang social media. Except TikTok kasi nagla-live tayo, tsaka Messenger. Okay, so lahat kayo na wala sa GC, mag-chat sa akin para maka-join kayo. Mas maganda ko mag-chat kayo sa akin sa Blue App, sa FB Messenger. Mas maganda, Harold Nicolas Cruz, para maka-join po kayo. Okay? Ate Jen, chat-chat tayo, ate, May ipapakonsult ako. Ayan. Opo, bukas.
Opo, sa Daniel's fast, gulay and fruits, pwede. Gulay and fruits. Yung sa 1 meal fast, for example, ang i-skip mo, breakfast. So, pwede ka nang kumain ng lunch and dinner. So, isang meal ka lang mag-a-abstain ng meal. 1 meal abstain lang. Thank you rin po. Maraming salamat. We are doing this all for the glory of God and all for the love of God. Amen. Sama-sama tayo. Mas madami na mag-join, mas maganda. Mas maraming magpe-pray, mas maraming mag-join ng crossover. Amen. Sa lahat ng mga hindi makapag-ano dahil sa medical condition nila, pwede kayong mag-Daniel's fast. Gulay and prutas lang. Or, pwedeng, mag-social media fast. Dahil first time yung lahat, ako ilang taong ko nang ginagawa to eh. No, ilang taon ko nang ginagawa. Kayo, mga first time, kaya magandang masimulan nyo to. And congratulations, dahil nasimulan natin ng tama ngayong araw. For our part 1, day 1, part 1, a day of repentance. Hanggang January 2 po. Tapos in January 3, sama-sama tayong fasting ng 7 to 3 p.m. 7 to 3. Opo, yes, Bert. Yes. Kayo bahala. Pwede namang mag-Noche Buena. Sabi ko nga sa inyo, yung mga naka 1 meal fast, kung yun ang pipiliin nyo, pwede naman. 1 meal fast. Ngayon na po yun. Ngayon po yung 7 to 2. Ngayon, starting today. Kaya ako, 7:30 to 2:30 ako kasi 7:30 ako nagsimula. Okay, sige po. I-send ko na lang sa GC. Okay, so yun lang mga kapatid. Maraming salamat. Thank you for joining us. Mag-a-upload na po ako agad para mapakinggan ng mga na-late. Pastor, ako po paano? Ate, yung fasting mo po ay simulan nyo dun sa oras nyo. So, kung December 30 bukas, 7 a.m. to 2 p.m. Yun po yung fasting nyo. Tapos, mula December 31 hanggang January 2, mamimili na po kayo kung 1 meal fast, Daniel's fast, Esther's fast. Tapos, January 3 sa oras nyo, 7 to 3 p.m. 7 a.m. to 3 p.m. Sundin po natin yung program. Sundin po natin. Maganda to, mga kapatid. Sige, chat nyo po ako. Opo, hanggang January 3 ang fasting. Sabi ko nga po sa inyo, 5 araw na sakripisyo para sa 365 days ng 2026 natin. Yan ang mangyayari. Okay? Eyes on Jesus. Amen. Harold Nicolas Cruz po sa FB, sa Blue App. So yun lang po. Let the love of the Father, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us always and forever. Maraming salamat for joining us today. God bless sa ating crossover 2026. And God bless 2026. Amen. Season and year of harvest. Amen. Kaya meron pa tayong 2 araw para magtanim. Magtanim tayo ngayon ng kabutihan. Magtanim. Hanggang bukas, aanihin natin yan sa 2026. Okay? So, God bless everyone and have a blessed morning po. Have a blessed day. Mag-fasting tayo hanggang 2 ako, hanggang 2:30 ako. Okay? So, see you. God bless, mga kapatid. Paalam. Ina-download ko na to para ma-upload ko na agad sa YT. Okay? So, God bless guys. Paalam, mga kapatid. Chat. Pag student, siguro yung mga documents mo sa school, ID, yan, pwede yan. Sa mga students. Ihanda nyo na lahat ng mga documents na mahalaga sa inyo. Okay? So, God bless. Paalam. Yeah, pwede. Mga books, notebooks nyo na ginagamit nyo, i-anoint natin yan para talagang, kumilos si Lord sa ating mga buhay. Thank you po, Teacher Eme. God bless. Paalam, everyone. God bless us all. I love you all with the love of the Lord. Paalam, mga kapatid. Bukas po, need yung baby oil bukas. Any oil, wag lang mantika. Okay? Yes, God bless Ate Jen. Isasama natin yan. Sama natin yan sa fasting natin. Amen. God bless. So, thank you so much, mga kapatid.
Paalam. I love you all. God loves us all so much. Paalam po. I'll be ending this live, mga kapatid, in 3, 2, and 1. Chat-chat tayo, ha? Mag-abang kayo ng instruction ko sa group chat. God bless. Paalam. Bye-bye. Bye-bye. God bless everyone.